Finally, para sa mga naturalized Filipino players natin, makakalaro na sila sa mga PBA teams. Kinda. Isa sa mga request ng mga fans noon ay ang makalaro ang mga naturalized ng Gilas sa PBA. After kasi maglaro ng mga ito para sa Pilipinas, wala na silang ibang benepisyo sa pagiging Pinoy nila. Katulad na lang ni Marcus Doutet, after mapalitan ng mas bata at mas magaling na si Andre Blatch, tila itsapuera na siya sa programa. Wala ring nakaabang na opportunity sa kanya bilang Filipino. Yes, nakalaro naman siya sa PBA, sa Blackwater, pero as an import yun Hindi sustainable na trabaho para sa kanya. Lalo may edad na siya noon at madali nang palitan dahil lampas na sa kanyang prime. Marami nang mas mahusay na import. Unlike kung ituturing silang local o at least may sariling spot sa roster bilang naturalized katulad sa Japan, yun mas secured na trabaho para sa kanila dahil hindi na sila makikipag-compete sa slot sa mga mas bata na imports. Pero wala, import lang talaga sila pwedeng maglaro dito sa atin. Kaya yun, hindi na nasundan ang stint niya sa PBA. At sa dulo ng kanyang playing career, naglaro na lamang to sa Thailand hanggang sa tuluyan ng magretiro ng walang nakakaalam. Ganyan din ang nangyayari ngayon kay Andre Blatch. Matagal na rin niyang gustong maglaro sa PBA. Maski nga bilang import, hindi siya lumusot. Hindi siya pinayagan nun. Maski consideration, wala. Kahit lampas lang siya ng 1 inch height limit at maglalaro nun ng Gilas sa World Cup, kailangan niya makakondisyon sa competitive basketball. Hanggang sa ngayon, nawala na lamang ng pag-asa sa Dre na makakalaro sa PBA. Though may chance naman siya sa next conference as an import dahil tinanggal na ang height limit sa Commissioner's Cup, pero yun ay kung may gustong kumuha ang PBA team sa kanya given ang edad nito at kailangan ding makondisyon. Pero kahit pa paano, diba, sa ganyang paraan, pwede pa rin siyang makapaglaro sa PBA kung sakali. Pero yun nga lang, katulad kay Doutet nun, may ikling stint lang to at hindi sigurado kung masusundan. Pero heto may umuusbong ngayon na opportunity para sa kanila na makapaglaro sa isang PBA team. Pero dahil sa EASL, may sariling slot ang mga naturalized players sa teams. Actually matagal-tagal na nilang in-implement to Inadapt na nila dahil yun naman talaga ang ginagawa ng most ng pro leagues ngayon sa Asia. Kasabay pa yun ng multiple foreign players sa team. Iba lang ngayon dahil first time magpapasok ng isang PBA team ng isang naturalized player. Bibinyagan to ng 6'11" center ng Gilas Pilipinas na si Ange Kwame na inaasang mabuboost ng malaki ang depensa ng Meralco Bolts. Anchor sa paint to at luxury rin siya sa roster ng Bolts lalo allowed pa rin silang magsama ng 2 pang import bukod sa kanya. Si Allen Durham ang kasama nila ngayon sa Governor's Cup kasi kinuha rin nila si DJ Kennedy bilang ikalawang import. Binago ng malaki ng slot ni Kwame ang forma ng team ng Meralco sa EASL. Gawa ng may 6'11" naturalized player na sila, afford na nilang kumuha ng 6'6" wingman na import na for sure ay i-improve naman ng malaki ang scoring ng team. With this, halos lahat ng butas sa Bolts ay natakpan na nila, lalo may mahuhusay na local guards din naman sila, kila Nusam. Hindi na sila malulugi sa mga merong naturalized players na team. Pero yes, hindi pa rin naman mabubura ng issue sa chemistry dahil ipapasok lang naman para sa EASL sina Kennedy at Kwame. Hindi talaga sila maglalaro sa mismong PBA like sa ibang Asian leagues na kasama talaga nila sa season ng lahat ng kanilang players. Kaya maaari pa rin maging advantage ng ibang Asian teams ang chemistry. Pero kahit paano, di ba? Malilesen na ang pagkalugi nila dahil may additional reinforcement ng mga PBA teams sa pag-hire ng naturalized players. Hopefully, mas makasabay na talaga sila this season. Forgetful kasi yung mga nakaraang ESL tournaments para sa mga teams natin Dinudurog lang ng ibang mga Asian teams. Tinatambakan at ginagawa pang kulelat sa standings kahit mga powerhouses to sa PBA. Last season ng ESL, 1 win 5 losses ang TNT sa Group A at second sa kulelat. Ganon din sa Group B, 1-5 din ang record ng Meralco Bolts at kulelat pa sa standings. Kaya sana nga sa pagkakataong ito ay mas makasabay na sila. Mga powerhouse teams pa rin natin tong sasalang 2 recent champions ng liga. Ganoon naman ang most na nagka-qualify na team sa tournament na ito. Ang Meralco ang champion ng last Philippine Cup, habang champion din ng huling Commissioner's Cup ang San Miguel. Best of the best talaga itong papadala natin. Pero speaking of San Miguel, unlike sa Bolts, sa ngayon mukhang hindi sila kukuha ng naturalized player. Sinabi ni Coach Tim Cone nito lang sa isang report na malabong mapapahiram nila si Justin Brownlee sa San Miguel Beermen dahil busy raw to sa PBA at inaalalayan din nila ang health nito, lalo malaking part siya ng Gilas Pilipinas ngayon. With that, limited na sobra ang options ng SMB. Naunahan na sila kay Kwame, si Boatwright hindi pa naturalized at injured din, si Doutet matanda na, ang natitira na lang na option ay si Andre Blatch na wala pang balita kung kukunin ba nila. Marami rin kasing i-consider kay Dre 38 na ito, wala sa kondisyon at yung presyo pa. Kaya we'll see. Hindi natin alam kung may plano ba ang SMB in the future. Quality pa rin naman to. May mga better mang import kay Dre, may sariling slot naman siya sa team as naturalized. Plus, we can say na better pa rin siya sa most ng locals natin at tsak mapapakinabangan pa rin ng malaki ng Beermen. Tapos kung maganda rin na maging performance na ito, i-absorb na nila hanggang Commissioner's Cup, di ba? Pwede yun.
Pero yeah, desisyon pa rin naman nila yan at kahit hindi man ngayon ay hopefully makita pa rin natin si Andre Blatch na maglaro para sa isang PBA team. Yon, good luck sa Meralco Bolts at San Miguel Beermen sa EASL. Suportahan din natin sila sa opening game dito mismo sa atin. Mawari na yan sa October 2. Available na ang tickets. Ililink ko yan sa ibaba.